Ang pagninilay po natin ay simulan natin sa pamamagitan ng isang napakahalagang katanungan. Saan tayo dinadala ng biyaya ng Diyos? Saan tayo dinadala ng biyaya ng Diyos? Inyo po sigurong sasabihin, natural sa Diyos, sapagkat ang biyaya ay galing sa Diyos. Kung inyo pong susuriin, may mga pagkakataon na ang biyayang ipinagkakaloob ng Panginoong Diyos ay hindi nagdadala sa atin pabalik sa Diyos. Halimbawa po, ang pera ay biyaya ng Diyos. Pero nagkakaroon ng pagkakataon na ang pera mismo ang naglalayo sa atin sa Diyos. Ang kapangyarihang mamuno ay biyaya na nagmumula sa Panginoong Diyos. Pero ang kapangyarihang ito ay maaari mismong maglayo sa atin sa Panginoong Diyos. Kaya nakikita po natin yung validity ng tanong, saan tayo dinadala ng biyaya ng Diyos? Kapag ang biyaya ay hindi nagdadala sa atin papalapit sa Diyos, ang biyayang ito ay nagiging sumpa. If a blessing does not bring us to God, the blessing becomes a curse. Ang pera ay biyaya, pero kapag ang biyayang ito ay hindi nagdadala sa atin sa Diyos, ang pera mismong ito ay magiging sumpa. Nakikita natin kung papaano nagiging sumpa ang pera. Ang pera ay po pwedeng sumira ng pamilya, sumira ng samahan. Ang pera ay maaaring sumira mismo ng buhay ng isang tao at ng isang bansa. Bakit? Sapagkat ang biyaya ay inihiwalay sa Diyos. Ang kapangyarihang mamuno ay biyaya ng Diyos. Pero kapag ang pamumunong ito ay hindi nagdadala sa Diyos, ang biyaya ng pamumuno ay nagiging sumpa. Hindi lamang para sa taong namumuno, kundi sa bayan na kanyang pinamumunuan. Pwede po tayong mag-enumerate ng napakaraming biyaya. Ang inyong pagiging ama, ang inyong pagiging ina, yay biyaya ng Diyos. Kung papaanong ang pagiging pari ko ay biyaya ng Diyos. Pero kung ang pagiging ama o ina o ang pagiging pari ko ay malayo sa Diyos, ang biyayang ito mismo ay magiging sumpa. Kung kayo mga magulang ay malayo sa Diyos, ang inyong pagiging magulang sumpa sa inyong anak. Yan mismo ang sisira sa inyong anak. Kung papaanong ang pagiging pari ko kapag malayo sa Diyos, kahit pa lahat ng ginagawa ko'y maka-Diyos, katulad ng pagmimisa, pangangaral ng salita ng Diyos, ang mismong pagkapari ko ay magiging sumpa. Totoo po yun, Father. Siguro naman hindi nalihim sa inyo ang napakaraming problemang kinakaharap ngayon ng simbahan mismo dahil sa mga pari. The many cases of abuses, even corruption. Bakit? Sapagkat ang biyaya mismo ay malayo sa Diyos. I think now you are convinced of the validity of the question, saan ka dinadala ng biyaya ng Diyos? Ang mabuting balita natin mga pinakamamahal ay nagbibigay ng dalawang indikasyon kung saan tayo dapat dalhin ng biyaya ng Diyos.
Una, mga pinakamamahal, ang sabi ni Jesus, kawawa ka Corazin, kawawa ka Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit sa sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. The blessings of God must bring us to conversion. Pagbabagong buhay. Bakit? Sapagkat ang bait ng Diyos, ang buti ng Diyos, ang ganda ng kanyang kalooban, ang pag-ibig ng Diyos, ang nag-aakit sa atin upang tayo'y bumalik sa Kanya. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, kaakit-akit. Love is always attractive. Ang pag-ibig ay palaging kaakit-akit. Kahit po sa ating normal na karanasan, kapag ang magulang ay mapagmahal, ang mga anak palaging papalapit. Pero kapag hindi nararamdaman ang pag-ibig, ang mga anak papalayo. Ito po ay totoo rin sa buhay naming mga pari. Kapag ang pari ay mapagmahal, ang mga tao lumalapit. Pero kapag hindi nararamdaman ang pag-ibig, ang mga tao lumalayo. Ang pag-ibig ay kaakit-akit palagi. Ang puso natin, mga pinakamamahal, ay dapat maakit sa Diyos. Ang puso natin dapat maakit sa Diyos. Marahil ang inyong inspirasyon na pumunta dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio ay inspirasyon ng pag-akit ng Diyos. You are not here for nothing. You are not here for nothing. In the light of faith, there is no chance encounter. No, in the light of faith, everything is an encounter of grace. You are here because of the grace of God. You have been attracted to God, even if you have gone so far from God. Sumusulyap sa pag-ibig, muling lumilingon sa pag-ibig, sapagkat alam ninyong may lilingunin kayong pag-ibig. Alam nating palaging may lilingunin tayong pag-ibig, magpakalayo-layo man tayo. Alam nating may lilingunin tayong pag-ibig. Kaya ang biyaya ng Diyos ay dapat muling magbalik ng puso natin sa puso ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng pagbabagong buhay. Yan ang ibig sabihin ng pagbabalik loob. Bumabalik tayo sa loob ng Diyos. Bakit? Because we have become prodigal. Lumabas tayo sa puso ng Diyos. Dapat tayong magbalik loob. Bumalik sa loob ng Diyos. At sa loob ng Diyos, wala tayong ibang matatagpuan kundi ang Kanyang pag-ibig. Ano pa po yung binabanggit ng mabuting balita ngayon? Ang sabi ni Jesus, ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang langit, ibabagsak ka sa Hades. Saan tayo dapat dalhin ng biyaya ng Diyos? Hindi lamang sa puso ng Diyos, kundi sa kinaroroonan ng Diyos. At nasaan ang Diyos? Nasa langit. All that we have and everything that we have must become a means of our transportation to heaven.
allow anything to bring you to hell. Not your money, not your feelings, not your emotions, not your power, not your prestige, not your influence, nothing. Kung anong mayroon ka, siguraduhin mong dadalhin ka niyan sa langit. Kapag naramdaman mong may mga bagay at may mga relasyon na magdadala sa iyo sa impyerno, let it go. Let it go. Bitawan mo na. Inyo po sigurong maaalaala yung sinabi ni Jesus sa isang bahagi ng banal na kasulatan. Kapag ang kamay mo ang nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Sapagkat mas magaling pang pumunta ka sa langit ng iisang kamay kaysa may dalawang kamay ka na pumunta sa impyerno. Kapag may mga bagay ka, may mga ugnayan na alam mong naghihiwalay sa iyo sa Diyos, bitawan mo. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagkakaroon lamang ng kabuluhan kung nakikita natin ito sa liwanag ng ating relasyon sa Diyos. Saan ka dinadala ng biyaya ng Diyos?